Solido pa rin daw ang Senate majority sa gitna ng niluluto raw na kudeta kay Senate President Tito Soto. Kinumpirma naman niya na ang sinasabing ipapalit sa kanya si Senadora Loren Legarda ay plano nilang iluklok bilang unang babaeng Senate President. Pero sa 2028 pa. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Senado si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon. Pops J, kinumpirma nga ni Senate President Tito Soto na mayroong pagtatangkang palitan siya bilang lider ng Senado. Pero napigilan ito ng mayorya ng kanyang mga kasamahan. Samantala kahapon naman sa Senado, pagtapos ng mahaba-habang suspensyon ng plenaryo, iba muna ang tumayo sa rostrum. Thank you very much, Madam President. Madam President, nice to see you on the session already, Madam President. Yes, session is resumed. Pabirong tinawag ni Senate Majority Floor Leader Mig Zubiri na Madam President si Senator Loren Legarda nang mag-preside ng resumption at adjournment ng session nitong Miyerkules. Kasunod yan ng usap-usapang may nilulutong kudeta na layong palitan ang liderato ni Senate President Tito Soto at si Legarda raw itinutulak kapalit ni Soto. Mga minuto bago ang sesyon, nag-post din ng litrato si Senator Kiko Pangilinan na may caption na #powersharing. Magkatabi pa sa litrato sina Soto at Legarda. Pero sabi ni Pangilinan, nagbibiroan lang daw ang mga senador. Sa isa pang litrato, solido pa rin daw ang majority block. Sa isa namang panayam, nilinaw ni Senate President Soto na hindi raw term sharing o paghahati ng termino ang napag-usapan nila. Plan to elect her as the first woman Senate President after the 2027 budget. In other words, sa 2028, bago matapos yung term niya. So, it's not really term sharing. Kasi kung term sharing, 1.5 years tayo. Or tigwa 1 year tayo. Ang tamang term is we plan to make her Senate President towards the end of her term. Towards the end the of 20th Congress. Pero nang tanungin naman ng media si Legarda tungkol dito, Wala kong ideya, wala kaming pinag-uusapan pa, at don't worry, tatanong ko sa kanya yung katanungan. Alam mo, dito dapat ang ating impormasyon ay first hand. at nang tanungin naman si Legarda kung solid pa rin ba ang mayorya, Solid talaga ang majority. Pops J, kung sakaling matuloy ang planong ito, kailangan pa rin munang makakuha ng 13 votes ang nais na ipalit bilang Senate President. Pops J. Ayan, Merimon, kumusta ba ang numero kung sakaling magkaroon ng botohan ng pagpapalit sa Senate President? Pabor ba ito kay Legarda? Pops J, ang nasabi kanina ni Majority Floor Leader Senator Mig Zubiri nung na-bring up to, though jokingly, pero naging open at nag-agree dito si SP Soto sa meeting nila kahapon. Wala naman daw naging objection from the majority. Ang nasabi naman ni SP Soto tungkol nga dito, marami raw sa mga miyembro sa Senado, especially coming from the minority, ang mukhang pabor at nais nga na maupo itong si Senator Loren Legarda bilang bagong Senate President. Ang kailangan lang kasi dito ay 13 votes, pero may napapabalita rin na at least 17 ay mukhang nakubra na or nasecure na ni Senator Loren Legarda. Isa pa dyan yung napalutang na kahapon, mukhang nandito rin daw or umaaligid na sa paligid ng Senado si Senator Bato de la Rosa na kung sakali raw na nagkaroon ng botohan, mukhang mapapabilang siya doon sa mga boboto. Pops J. Ayun, sa 2028 planong iluklok si Senadora Loren bilang Senate President. Kailan ba matatapos ang kanyang termino at gaano siya katagal mauupo kung sakali? Pops J, ang end kasi ng 20th Congress na tinatarget nila is June 30, 2028. Ang sabi dito ni na SP Soto para pagkatapos na maaprubahan yung 2027 na budget. So mga more or less 2 to 3 months kung sakali man mangyayari ito. Ang nasabi naman ni Senator Mig Zubiri, tinitingnan muna nila magta-transition daw muna late 2027 sa bagong building ng Senado. And then pagkatapos daw noon, pwede na raw masimulan na yung pagrolyo ng transition, magbobotohan na rin sa pagpapalit ng liderato si Senator Loren Legarda na ang magiging Senate President. Pops J. Okay, Merimon, kailan daw planong mag-usap sina SP Soto at Senadora Legarda? Pops J, ang base na lang sa nasabi kasi kanina sa panayam ng media kay Senator Loren, basta raw kakausapin niya, lilinawin niya raw ito kaya SP Soto yung nasabing plano na siya pauupuin before the 20th Congress ends.
Ang nasabi naman kanina ni Senator Mix, nakausap naman daw sila. Si Sen. Loren, nandun daw siya nung araw na napag-usapan to kahapon. Kanina naman, nasa hearing kasi ng BARM elections, itong si Senator Loren, so nagkausap din daw sila. Natanong daw ng senadora kung joke daw ba yun. Sabi naman ni Senator Biggs, hindi raw yun joke. Ang mukhang seryoso naman daw, sina SP Soto, seryoso daw ang majority. So ang pinakaantabayanan na lang natin yung usapin ni Sen. Loren, kasi kanina nasusubukan pang makakuha ng panayam talaga at direktang sagot ang media. Nagbiro pa si Sen. Loren, tinatanong niya muna ano muna gawa, saan yung hawak niyang hikaw. Kapag ka nasagot kung anong material yun, sasagutin niya raw agad. Kung hindi, bukas or abangan na lang din daw, meron din daw siyang privilege speech sa Monday. At yung hikaw, hindi nga nasagot yung tamang material, pero yun pala ay retaso ng patadyong, Pops J. Ayun. Ano namang reaksyon ng mga senador dun sa pahayag ni SP Soto na si Legarda ang gusto nilang sunod na maging Senate President? Pops J, so far kasi sina Senator Kiko Pangilinan, sina Senator Risa, sina SP Soto, sinasabi naman nila na solid ang majority. Nagpo-post pa sila ng litrato dyan. Si Sen. Mix naman, ang sinasabi niya, kampi siya palagi kay Madam Loren kasi sila ay naging partners. Siya ang Senate President pro temp ni Sen. Mix nung nanunungkulan naman si Senator Mix bilang Senate President nung 19th Congress. So alam niya raw yung kapasidad, yung kakayahan ni Senator Loren Legarda. Kaya doon niya nabuksan na yung possibility na baka pwedeng maiupo naman itong si Senator Legarda bilang unang babaeng Senate President. Pops J. Meron sa gitna namang issue sa Senate leadership, hindi naman ba nito naapektuhan ang trabaho dyan? Pops J, ang sinasabi ni SP Soto dito, tuloy ang trabaho kung maging majority leader man, maging minority leader man, or ordinary senator, tuloy-tuloy ang kanyang trabaho, whether or not kung may kudit ang mangyayari. Dito naman sa Senado, kahapon kasi dapat may ilang mga resolusyon na isasalang sa plenary floor, pero nung pagkabalik ni Sen. Loren, pagkabalik ng sesyon, in-adjourn din agad ito. Pero ang sabi naman ni SP Soto, next week, isasalang na yung mga resolusyon, kabilang na dyan, yung resolusyon kumukondena sa pambabatikos ng Chinese Embassy sa mga opisyal ng ating gobyerno. So far naman, kanina rin katatapos lang ng Committee on Local Government hearing tungkol sa BARM elections. Ibinahagi dito ni COMELEC Chairman George Garcia na medyo limited pa, medyo hirap yung oras nila na meron sila ngayon dahil wala pang panukalang batas na enacted talaga na magbibigay ng araw, ng petsa talaga kung kailan gagawin ang BARM parliamentary elections. Ang kailangan din daw makonsider dito, mas makukumpleto ba yung 3-year terms na kailangan kung isi-synchronize ito sa 2028 national elections. Pops J. Merimon, sa ibang issue, may reaksyon ba ang mga senador dun sa nabasurang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Sa ngayon, Pops J, wala pa. Pero ang isa pa kasing inaantabayanan dito sa Senado sa mga susunod na linggo, bukas kasi matatapos na yung 1-year bar rule naman doon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So by next week, yan yung isa sa mga antabayanan natin. Bukas kasi walang Senate office, bukod na lamang kung magkakaroon ng biglaang transmission from the House. Pero ang nasabi naman kasi ng Kamara ni Speaker Bogie D, wala pa naman daw natatransmit sa kanila na impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Pero still, ang sabi dito ng majority, sabi ni Senator Risa quoting SP Soto, kung magkaroon ng impeachment, either laban sa Pangulo or laban kay VP Sara or sabay na magkakaroon talaga ng tatayong impeachment complaint laban sa matataas na opisyal ng pamahalaan, they will proceed forthwith. Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes.